ang mga hayop. Madalas, malayang namumuhay sa kagubatan. Pero ang ilan, nangangailangan ng tulong ang pag-aalaga. You see that? Sa ating kauna-unahang Wild Collab, makakasama ko ang kapuso artist at ex-PBB Collab housemate na si Vince Maristela. Handa na kaya siyang makasalumuha at makilala ang iba't ibang hayop dito sa Laguna Wildlife Park and Rescue Center? Ako si Vince, kasama si Doc Nielsen. Born to be wild! Woohoo! Ang weekend ko sa kanila nakalaan. Ito ang aking personal na pasilidad na rehistrado sa DNR para sa mga na-rescue na kadalasan ay may sakit, inabandona at tinawag sa kinaukulan. Pag umuwi ako dito, ini-inspect ko yung mga alaga natin. So, we give them fresh fruits in the morning. Napaka-colorful. Yung mga pinapakain natin, nutritious foods. Today, meron tayong bisita, no? Para ma-experience niya kung paano ba maging isang taga-pangalaga ng mga hayop dito sa Rescue Center, no? Hello mga kapuso! Ako nga pala si Vince Maristela at nandito tayo sa Rescue Center ni Doc Nielsen. Mas nakilala pa ang kapuso actor na si Vince nang pumasok sa PBB Celebrity Collab Edition. Ngayong araw, ibang task muna ang kanyang kakaharapin. At time out muna si Vince sa bonding niya with his pets na Shih Tzu dahil dadalhin muna natin siya sa mas wild na experience. Doc! Hey Vince! Welcome to Laguna Wildlife Park and Rescue Center. Ano? Nagtayo ako ng rescue center para maibsan yung congestion ng mga rescue center ng DNR. Ang unang task ni Vince, tumulong sa paghahanda ng mga pagkain. Yung species na ito, dimorphic sila. Ibig sabihin ng dimorphic, yung kulay nila malalaman mo kung male or female sila base sa kulay nila. Like yung green na yan, anong palagay mo yung green? Male or female? Male. Male, correct. Pag red, female yan. Oh, tinawag niya ang pangit. Pinakilala ko si Vince kina Elsa and George, ang aking mga adopted blue and gold mako na uri ng mga parrot. Step up. Step up. Step up. Step up. Step up. Good boy, George. They are so intelligent. Tatanungin mo, Doc, bakit hindi mo pakawalan itong mga ibon na ito kung gano'n ang sinasabi mo? We cannot, we cannot reintroduce a tame bird back into the wild kasi hindi naman yun ang kinalakihan niya. Oo. Mahirapan din siya. Mahirapan siya. And then itong species na ito, sa South America siya nanggagaling. So, bawal na bawal magpakawala ng species na hindi native dito. Dali na natin si Vince sa exciting part. I will give you the opportunity of feeding them. Jill! Jill, come. Eat. Yes. How does that feel, feeding a tiger? Parang isa pa. Look at Jack. Look at Jack. Oo, ang laki ni Jack! Meron siyang problema sa paglalakad. Kaya hindi ko siya masyadong pinapataba. Yung tiger na si Jack and Jill na sobrang payat na nila. Not all rescue centers have a facility for big cats. Nagkataon lang na meron akong bakanting espasyo kaya tinanggap ko na i-rescue sila. Makalipas ang 7 buwan, unti-unti nang naibalik ang maayos nitong pangangatawan. Samantala, si Mufasa, ang lion cub na binigay naman sa akin. Mufasa! Ano naman ko, ilang taon na po si Mufasa?
Mga 1 year, 6 months. Pagkatapos kumain, bath time na. Pero dahil mabilis at malikot ang kilos ni Mufasa, hindi ko na pinapasok si Vince sa loob. Bath time! Very humid yung weather, nagsusok sila. And also some of the prey is in the water also. Basta, Sobrang na-amaze ako kasi kapatid nagpapaligo kay Mufasa. Alam mo yun, parang nasa behind the scenes ako ng mga zoo. Parang exactly, that is what I'd like you to experience. You know, yung mga ginagawa ng mga caretakers natin, they do that every day. From big cats, sasama naman ako ni Vince para gamutin ang Cayman crocodile. Ang kanyang buntot halos mabutas dahil sa pakikipag-away. Ito na yung pinakamabigat na task na sasamahan ako ni Vince. Not a native from the Philippines but in South America. Huhulihin natin ang crocodile. talaga ba, Doc? Oo. So, don't worry. I will tell you when to come in. Wala nang atrasan ito, Vince. Kailangan namin maitali ang buhaya at matakpan ang mga mata at bibig nito. Paraan ito para mabawasan ang kanyang stress at mabilis namin siyang magamot. Good boy. Okay. Pull all the way. Open your mouth. Good job. God. Did you see that? Matapos malinisan, tinanggal namin ang mga dead tissue sa kanyang mga sugat. Babalik pa to, Doc. Mag-grow pa yun. Hindi na. In the wild, that happens also when crocodiles compete with each other, either for territory, for food, or for mate. Pati din pala mga crocodiles, mga seloso. Oo, pwede silang try to defend their mate. Biro mo kung pinutol ka yan, syempre ang putol ko hindi dito. It has to be shorter. So itong matitira sa kanya. Pero dahil pinabayaan ko lang mag-heal on its own, na-save pa natin yung tip ng tail niya. Pagkatapos, binalik din namin ito sa kanyang kulungan. One, it's a fine rainy day. We've been productive. So, thank you, Vince. Thank you so Alright. much, Doc, for the experience. Grabe ako din. Sobrang sayo kasi akalain mo po yun. Na-experience ko magbuhat ng crocodile, gamutin yung crocodile, at syempre, hulihin yung crocodile. Yes. Mas natakot ako sa tiger and sa lion, for sure. Kasi, like, never ko talaga in-imagine na makakapunta ako dun malapit sa tiger and sa lion. Animals are also, naglo-long din sila ng love. And isa yun sa mga na-realize ko na sinabi din ni Doc, as a human, hindi din nagkakalayo kung ano din yung mga pangangailangan ng animal sa human. Ako si Vince, kasama si Doc Nielsen. Born to be Wild! Woohoo! Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.